1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo bukod dun sa napakaganda na at fresh overload pa. So yon, ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, my gosh, ito nakatapusan na ng buwan at papasok na tayo sa buwan ng July. Ang bilis ng araw. Nakakaloka. Pero, syempre, maraming salamat sa Diyos dahil naitawid natin ang buong buwan natin ng bonggang-bongga na, alam mo yon, na matiwasay. Yon ang magandang term. And then, of course, be happy and be grateful, syempre, sa mga blessings na binibigay sa atin ni God. Number one yon, syempre. Dapat lagi tayo nagpapasalamat sa Kanya. And then, of course, gusto ko din magpasalamat sa mga walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Welcome to my channel. At hindi lang yan, syempre, sa lahat ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, ito nga, pagkatapos ng Miss Earth, ngayon ay nagkaroon nga ng photoshoot ang mga winners. At ito na, na-release na ang mga photos nila at maraming nagulat sa pagbabago ng mukha ng bagong winners na si Rina. At sabi ganun, maganda pa daw ang Miss Philippines Air at saka si Miss Philippines Water. Anong chika mo dito, Mama Sam? So, napuyat kasi siya, kaya nawala yung ganda niya. So, ako masasabi ko, ano ba kayo? Nakakaloka kayo? May ganda naman. Kaya lang, nagulat din ako nung nakita ko. Sabi ko, ala, ito na ba yung bagong winner? Charming ang nakita ko sa kanya. At ayun nga lang, kasi ang layo ng itsura niya nung gabi saka ngayon. Ayun tinatawag na mag-shine ka sa araw ng yung coronation night. Yung magta-transform talaga yung beauty mo. Ayun yung sinasabi ni Miss Gloria Diaz na kailangan makita natin yung ano ba to, yung kapag gumalaw na yung destiny, tapos biglang lalabas yung aura, ganon. So, ganon yung nangyari kay Miss Philippines Earth. And then, ngayon, syempre, tapos na yung pageant. Oh, ayan na, nag-iba na yung itsura niya. So, yun, ganon. Anyway, ako, masasabi ko, maganda, charming, oho. So, laban yan. Oo. Huwag kayong mag-alala kasi may ibubuga naman yung beauty niya kasi very cute, very charming. Ano ba? Huwag nating anuhin na parang mas maganda pa sa ganito, mas maganda pa sa ganyan. Ang importante doon, nakuha niya yung title, di ba? And then dito naman sa dalawang reyna na kasama niya, si Miss Philippines Water at saka si Miss Philippines Air. Yes, nagulat din ako na mas maganda sila yung natapos na yung pageant. Siguro na-release na nila yung tension. Oho, kaya parang lumabas na yung aura nila. So, ganun talaga. May mga photos na maganda ka dito. May mga photos naman na hindi ka maganda. Pero, ang masasabi ko, winner na winner pa rin ang bago nating Miss Earth dahil kabog ang beauty niya. O, di ba? May transformation na nagaganap. Ganon! Kayo talaga masyado kayo maintriga. Pero ang importante doon ay may nanalo na. Di ba? So, yun, sabing ganon. Para naman sa sumunod nating chika. Para sa Pilipinas, 4 na corona. Madagdagan pa kaya itong Mama Sam ng mga corona? Oo naman. Diyos ko naman, taon-taon naman, lagi naman ganyan eh. Pag nagsimula na yung pageant, talaga umaarangkada na yung mga pambato natin. Mapa-mister, mapa-miss, talagang umaariba na sila. Pero syempre, ang exciting dito, kung doon sa mga malalaking pageant,
magpe-penetrate ba tayo ng todo-todo. So tulad nga na sinabi ko nung nakaraan, gusto ko manalo tayo ng Grand Slam. Yung tipo puro Philippines na lang yung nanalo, yung gano'n. Kasi di ba gusto nyo rin yun? Yung parang kakapanalo lang ni Philippines Philippines uli, yung gano'n. So gusto ko mag-Grand Slam tayo. At sabi nga gano'n ni Randy Lucas, mangarap ka ng gising, libre yan. Hindi naman sa nangangarap ako ng gising kasi possible naman ang mangyari yon. Kasi malalakas nga yung mga pambato natin at umaasa ako na may uuwi nila ang corona mula sa supranational, Miss World, di ba? Miss Universe, tapos Miss International, di ba? Miss Earth, saan ka pa? Sa Miss Grand hindi na ako umaasa. Pero kung gusto uli ni Nawat na ibigay sa Pilipinas para tuloy-tuloy ang relationship nilang maganda, edi go lang, di ba? So bakit ko tatanggihan ang triple win? Ngayon, parang ang iniisip ko, sana puro Philippines ang manalo. Ganon! Kasi yung iba kasing bansa, nagmamaganda din sila. Gusto din nila manalo. Di tayo din, di ba? So, yun. So, basta good luck sa atin at good luck sa lahat ng mga kandidata na lumalahok sa iba't ibang klase ng pageant. And I hope na sana madagdagan pa ang corona ng Pilipinas mula sa international stage, lalong-lalo na sa mga malalaking pageant. Di ba? So, ang saya kaya nun. Anyway, so good luck and wish all the best. Para naman sa sumunod natin, chika, Binibining Pilipinas numbers 36 na si Ivy Padilla nag-withdraw sa Binibining Pilipinas. Ito nga pagkatapos nga ng preliminary competition at kung saan nalalapit na ang coronation ng Binibining Pilipinas kasi ito ay magaganap this coming July 18. Tama? Oho. Ayan na. So malalaman na natin kung sino ang magiging bagong Binibining Pilipinas International at Binibining Pilipinas Globe. Ayun. So, nag-withdraw nga tong si IB. Dahil daw conflict doon sa contract dahil meron siyang sinalihan yatang pageant noon na hindi pa siya tapos yung kontrata niya doon. Kaya ayun, so nag-withdraw na siya kasi alam naman natin ang Binibini, hindi talaga sila tumatanggap ng conflict ang kanilang kontrata sa iba. So, yon. So, nakakaloka lang. Kasi bakit ngayon lang kung kailan malapit na yung preliminary competition. Ang importante, nakarampa naman siya, no? Sayang si Ivy kasi si Ivy palaban eh. Saka malaki sana yung chance na makakuha siya ng corona. Pero dahil nga sa kasamaang palad, ayun. So, hindi sinuwerte. At hindi niya na itutuloy ang laban niya sa Binibining Pilipinas. But umaasa ako na maayos to at makikita pa natin siya sa iba pang pageant. Di ba? Mali mo, pumunta yan sa Reyna Pilipinas. Kasi di ba sa Reyna Pilipinas, ongoing yung kanilang screening. Tapos maingay yung pangalan niya, malay mo. Doon naman siya. O, di ba? So, yun, good luck and wish all the best. Para kay Ivy Padilla. Sayang, ganda pa naman. Anyway, ganun talaga ang pageant. May nananalo, may natatalo. Ganon. At para naman sa sumunod na chika, eto mula naman sa prediction ng Indonesia. Ang winner daw para sa kanila sa top 5 nila sa supranational ngayong 2026 ay, ang winner ay si Indonesia. First runner-up ay si Spain. Second runner-up naman si Czech Republic, third runner-up naman si Thailand, at fourth runner-up naman si Paraguay. Anong masasabi mo sa prediction na to, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, ambisyosa sila. Charot! So, yan. Anyway, so, nakakaloka. Ano ba? Talaga naman, ganon? Kanya-kanyang hype lang, di ba? Kaya nga ako, sabi ko, kung naniniwala silang mananalo yung pambato nila, naniniwala din akong mananalo ang pambato natin. At tingnan mo kung gaano sila kabiter sa Pilipinas. Talagang hindi nila nilagay sa top 5 nila. But it's okay, di ba? It's okay to be not okay. So, ako para sa akin, kung yan yung nararamdaman nila at yan ang nakikita nila, okay lang. Kasi open naman mangarap ng gising, di ba? So, niligwak talaga nila si Katrina Ligado sa kanilang prediction at nakakaloka. Ang number 1 nila ay si Indonesia. Naniniwala sila na magsa-sandwich win daw sila dito sa Miss Supranational. Sandwich win kasi sila yung nanalo nung nakaraang taon. Nung after tong taon na to. So, yon. So,
Ambisyosa lang, no? Oo. Ano yan, binili na naman ng corona. Charot. So, yan. Walang ganun mga Mars. At ayun, so kung piling nila na malakas ang pambato nila, edi go, 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 go lang. Wala namang problema dyan. At magiging happy nga ako kapag nanalo sila kasi kulang pa sila sa corona. Di ba? So, yun. So, baka ano, alam mo yon, at least makahabol-habol naman sila doon sa panghuling mga country na nabibigyan ng corona. So at least umangat-angat naman sila kahit konti. Kasi marami na rin namang corona sa Pilipinas. Pero aabangan ko ang resulta ng Miss Supranational ngayong taon na to. Tignan ko kung anong kakalagyan ni Indonesia at kakalagyan ni Philippines. Ako naniniwala ako na kahit ligwakin pa nila ng paulit-ulit itong si Katrina Ligado, pwede pa rin mag-penetrate hanggang sa top 5 ang pambato ng Pilipinas at pwede ding manalo ng Miss Supranational ngayong taon na to. So, yun yung abangan nila, di ba? Ang paglaban at pagdating ni Katrina Ligado dyan sa Supranational. Nang maloka sila sa ganda ni Katrina Ligado. So, yun. So, okay lang yan. Wala namang problema. Eh, kung nafe-feel nilang mananalo sila, bakit hindi? Eh, di ibigay nila libre naman ang pangarap. Sabi nga ni Randy Lucas, mangarap sila ng gising. Diba? So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, Karen Ibasco, okay. At para naman sa sumunod natin, chika, Karen Ibasco, nagsalita na. Sabi niya, message niya kay Joy, maaaring hindi tayo magkaparehas ng pinagdadaanan, ngunit hangad ko ang iyong kabutihan at lahat ng pinakamabuti sa iyong mga susunod na pagsisikap. So, ayun, parang okay naman pala sila eh. May mga intriga kasi lumalabas na hindi daw gusto ni Joy itong si Karen at si Karen daw hindi din daw gusto atong si Joy. Parang ang mga tao talaga, ang hilig talaga gumawa ng istorya, no? So, yon, kung ano man yung totoo dyan, hayaan na lang natin, di ba, na maging happy yung dalawang reyna ng Miss Earth Philippines. And then ako, para sa akin, si Karen Ibasco, matalino din to. At talagang, alam mo yon, so hindi naman siya magiging Miss Earth, di ba? Kung wala siyang talino. So, ito naman si Joy Barcoma, okay lang yan, wala namang problema. Malaya kang magagawa kung ano ang gusto mo dahil naniniwala naman kami sa iyo. Diba? So, yun. So, ano na lang, love, 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 and peace on earth. Ganon! Nakakaloka. May mga paintriga kasi. Kaya, ayan, kung saan-saan na napupunta ang mga issue na sabi ng gano'n ni Karen Ibasco na fake news daw. Oo, di ba? E paano kasi, bakit kasi may mga ganun-ganun pa? Bakit hindi na lang tayo maging masaya para sa mga reyna? At para naman sa sumunod natin, chika, Cyril Payumo, romampa. Pero ang sabi ng karamihan ay, Mama Sam, tingin mo, Cyril Payumo, pwede daw ba sa MGI All-Stars? Ay nako, oo naman, yung ganda naman niya ay hindi naman questionable. Pero ang akin, alam mo, sa totoo lang, si Cyril Payumo, parang feeling ko mas gumanda siya ngayon kesa noon. Lumabas siya ng Miss Charm. Kung ganito siya kabongga yung beauty niya, ay nako, baka, no? So, iyon. So, nakulangan lang din ako sa laban niya doon sa Miss Charm eh. Eh, paano naman kasi, ang taga naman kasi talagang ilaban si Cyril sa Miss Charm. Ayun. So, natamad na ang lola mong mag-diet. Anyway, so mas maganda siya ngayon, mas lumalabas yung aura niya. And then, why not Coconut kung plano niyang sumali sa MGI All-Stars? So, go, go, go lang, di ba? So, kung gusto niya. Pero kung hindi naman, maiintindihan ko at respetuhin natin kung ano ang maging desisyon at plano niya sa buhay. Basta siguro maging happy na lang at ayun, i-enjoy na lang natin kung sino yung mga dumarating sa mundo ng pageantry. So, yan, alimbawa sa MGI All-Stars, kung sino nga ba mga sasali dyan, eh di abangan na lang natin. Total malapit naman na ang atres. So, magkakaalaman kung sino nga ba ang mga magiging kandidata natin dito. And wish all the best, syempre, para sa mga reyna natin. Diba? So, yon. So, Cyril Payumo, mabuhay ka at maganda ka. Diba? So, magkamukha kaming dalawa. Charot! So, yon. So, para naman sa sumunod na chika, eto nga usap-usapan at matunog
sasali daw etong si Aliana Aduana sa Miss Grand Philippines. Hindi ko alam kung totoo to o kumpirmado nga ba, but kung sakali man na gusto niya, di go lang. So alam naman natin si Aliana Aduana na ganda-gandahan din talaga, at ako naniniwala ako, pag beauty ang pag-uusapan, pasok ang beauty ni Aliana Aduana para sa MGI or sa Miss Grand Philippines. Yes. Pero kasi parang feeling ko, bakit ba ngayon kailangan sumali? So parang feeling ko si Liana Aduana, i-reserve na lang. So mas nakikita ko pa yung chance na sasali itong si Angelica Lopez. Si Angelica Lopez kasi parang nararamdaman ko na mag-join. Pero itong si Liana Aduana, parang wait na lang muna tayo, di ba? Kung makikita nga ba natin siya sa MGI All-Stars. So yon. So basta marami pa namang panahon na pwede pa siyang sumali kasi bata pa naman si Liana Aduana. Saka gusto ko, pag sumali na si Liana Aduana, yung alam mo yun, sure win talaga. Sure win doon sa national pageant, sure win din siya pagdating doon sa sa international. So ngayon, kaka-back to back lang natin. Hello. Di ba? So, wag na muna. Di ba? So, yan. So, I'm so excited kung sakaling makikita nga natin ang Liana Aduana sa Miss Grand All-Stars. So, di ba? So, yan. Kaabang-abang yan. Basta laban lang. Maganda yan. At winner na winner ang lola mo. At para naman sa sumunod natin, chika, new era of MGI Mama Sam, MGI All-Stars and Miss Grand International. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Masyado silang maingay. So, yun, nakakaloka yung ingay nila. So, kahapon, ayun nga, nasa Vietnam sila at rumampa nga ang mga girls. So, happy naman ako kasi, syempre, kasama dyan yung mga beauty queens natin na katulad ni Emma Tiglao at saka ni CJ Opiasa. Diba? Napakaswerte dahil nabibigyan sila ng opportunity na ganito. At sana magtuloy-tuloy pa yung career nila. So, yon. And then, nandiyan din syempre ang MGI All-Stars Queen na si Colombia. So, nakakatuwa kasi nagkakaroon ng bonding, yung mga different country, Thailand, Indonesia, Thailand and Colombia and Philippines, diba? So, parang maganda. So, maganda yung kanilang pagsasama at happy ako sa kanila. And then, sana magtuloy-tuloy pa sila ng bonggang-bongga at sana mamayagpag pa ang mga karera nila ng todo-todo. Diba? So, yan! Ganon! Wish all the best para sa new era of MGI. Diba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pinag-uusapan kahapon? Dahil mainit, na isinigaw ni Mr. Nawat na dapat daw si Bina na ang panalo ng Miss Universe. Siya daw yung tunay na Miss Universe. Well, ang masasabi ko ay kahit i-declare ni Mr. Nawat na si Bina ang Miss Universe, hindi pa rin siya ang Miss Universe kasi kung si Raul na ang nag-declare sa kanya, ayun na yun. Di ba? So, yun. So, ang akin, siguro katuwaan nila yon kahapon, pero hindi magandang katuwaan. Dito natin nakikita na, ito na naman si Mr. Nawat Sana medyo kontrolado lang din yung emotion. Kasi minsan, pag na-overwhelm siya, nagiging masaya siya, ayan, ganyan na yung mga nasasabi niya. Tapos, ang ending, mapapahamak na naman siya. Di ba? So, yun. Ang akin, okay lang yan. Na, alam mo yon i-feel niya na etong si Vina nga ang dapat na maging Miss Universe. Ako naman, para sa akin ay okay lang din naman kung si Vina o kaya si Fatima. Kasi almost padan na rin So, papunta na tayo doon sa next na Miss Universe. At ang pinag-uusapan na ngayon yung mga kandidata dito sa Miss Universe. So, sana naka-move on na yun lahat, di ba? So, ako naman, kay Mr. Nawat naman, maging careful na lang siguro siya para hindi siya nalalagay sa mga alanganin. Kasi alam naman natin yung last time, ganun din, nagbibiro lang siya. Pagkatapos bukas makalawa, bigla na naman siyang nalagay sa alanganin. So ako, para sa akin, siguro na-overwhelmed na naman ang lolo ninyo at sobrang,
ayun, nasayahan at ganun na yung mga sinasabi. Anyway, maganda si Vina yesterday. So, gusto ko yung damit na suot niya. Gusto ko yung beauty niya. Kaya siguro talagang tuwan-tuwa sa kanila si Mr. Nawat. And then, ayun. So, syempre, looking forward pa tayo kung ano pang mga mangyayari, magaganap kay Vina at saka kay Mr. Nawat very soon sa mga susunod pa nilang journey sa MGI, Miss Universe Thailand at saka All Stars. O, diba? So, yun. So, nakakaloka kayo. So, sana lahat kayo ay okay na okay. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.